So ngayon po ay huling araw sa kalendaryo ng simbahan. May dalawang huli tayo ng kalendaryo so far. Tutusin marami. Ang bawat mananampalataya ay may kanya-kanyang kalendaryo. Pero sa atin ay tinatawag natin yung civil calendar. Yung kalimitang nakikita natin. At yung pangalawa ay yung tinatawag na ni George calendar o liturgical calendar. Yung ordo, yun ang nakita po natin. So para ho sa kalendaryo ng simbahan, ito yung huling araw. Kasi para sa kalendaryo ng simbahan bukas ay unang linggo ng Advento. Para ho sa kalendaryo ng simbahan, that is the first day of the new year, 2026. Yun yung sa kalendaryo ng simbahan. So bahagi pagkakataon. Kaya po, kayo mga marunong magbasa ng ordo, magpapalit tayo ngayong ordo. 2026 na yung kaya-kaya na nagagawin ng ordo bukas. Makikita nyo. So, kasi yung ulyag na mga na unang araw sa kalendaryo ng simbahan. At bahagi yun na pinag-alala sa atin ngayon na buong may kapal na bahagi noon na ipinamamanig niya. Well, hindi lang siguro sa kanyang mga dalag. Kasi ito'y sinabi niya siya sa kanyang mga dalag. Pero ito'y para sa lahat. Mag-ingat kayo na huwag magulong sa katamawan at pagdadasin at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo sa araw na ito na hindi handa. Ang tawag ko nga rin yung nililibang tayo na makalimutan natin yung ating misyon. Kasi nga ay yun ang panyaya. Huwag natin hayaan na magdungol. Hindi mo masama yung mga bagay natin, yung pagkain, yung kung tawagan nga po natin ay pag-inom. Iba yung pag-inom at pagdadasin. So, hindi mo ipinagbabawal ng Diyos ang pag-inom. Kasi si Jesus ay bahagi yun. Lalong-lalo na ako sa mga Islamita na hindi uuso ang tubig doon. Ang uso na alak. Kaya bahagi yun ng meal ay palaging kasama ay alak. Iba po yung pag-iinom at iba po yung pagdadasin. Iba po yung pagkain at iba yung katakawan. So, yun sabihin, mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng sobra. Bahagi ko, kapag sabi na natin, ay tayo ay mawawala sa tunay na
ng disiplina sa ating pag-araw-araw na pagkilos sa daigdig. Hindi mo kalulugon yung too much of anything. Kasi mawawala tayo sa direksyon ng pagkilos natin sa daigdig nito. Kahit na nga kung tusin, kaya kung tayo nagkakasakit, kasi bakit? Hindi balance yung ating pagkain. Kaya kung kanina, anong sakit natin? Tumisin, di ba? Diabetic, sobrang tamis. So, yun naman, kung tawagan natin yung diabetic, sobrang alam. Kaya, sobrang lama. Ay, kasi bakit? Yun ang sabi nga natin, too much of anything. Ganun din sa pagkain natin sa daigdig na ito. Pagkakataon na kung saan yung nakita natin, sabi nga doon sa Pagkakastasi, drink in moderation. So, pagkakataon, not in excess. Kaya po, kuminsan na rin nakikita natin, sabi nga natin, doon, na ginamit yun, nagugumon. Nagugumon. Na, kuminsan, sabi nga natin, nakalimutan na yung iba. Bakit? Tayo ay nahook na sa bagay na ito. Nakululog sa hindi na namin pag-isang napapansin natin yung talagang direksyon na nais ng Diyos na siyang patutunguhan natin. Kaya din po, bahagi rin ng pagkilos ng kung saan ay paalalahanan natin. Paalalahanan natin yung ating sarili at yung mga mahal natin sa buhay. Na pagkakataon na kung saan ay baka ang naging pamangkaya natin ng ating pag-ilos yung mga bagay sa daigdig na ito. Nakalimutan natin na sabi mo tayo mga taga-langit, tayo nga nasa lupa, meron tayo mga taga-langit. At baka makalimutan natin na tayo mga taga-langit at tayo patutungo sa langit. Kasi baka akala ng iba dito lamang sa daigdig na ito. Sabi nga natin, kuminsan ay kaya kuminsan ng pagtulog ang ating pagkilos sa isang mga bagay lamang sa daigdig na ito. Kaya kinakailangan natin ipaalala, sabi nga natin, yung ating identity, ang ating pagkakalandan bilang mga anak ng Diyos. Kinakailangan natin ipaalala sa bawat isa na kaya kinakailangan din natin i-remind, ipaalala sa iba at sa ating sarili, ipaalam o maging bahagi ng alin na sabi nga natin yung i-remind natin kasi baka sa sobrang pagkilos natin sa daigdig na ito ay makakalimutan natin at kung minsan makakalimutan natin yung mga bagay na higit na mahalaga. Alam mo, yan yung style ng demonyo. Libagin tayo
sa mga bagay na nakamundok sa daigdig na ito. Na makalimutan natin